Isang makasaysayang araw mga pag-asa ng bayan. Narito ako muli si Sir Harry Sandoval upang samahan kayong balikan ang ating kasaysayan at ang ating huling paksa pagkatapos ng lagumang pagsusulit number 3. At ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na natin ang ating talakayan. Kung babalikan, matatandaang nagpadala ang Espanya ng iba't ibang mga ekspedisyon mula kay Magellan, Loaiza, Cabot, Saavedra, Villalobos. Lahat ng ekspedisyon na ito ay hindi nagtagumpay. May kanya-kanya itong kinaharap na naging bunsod o dahilan ng kanilang pagkabigo. Makatapos ang 22 taon o 22 years, nagpadala muli ang Espanya ng ekspedisyon patungong Pilipinas. Si Miguel Lopez de Legazpi ay isang Kastila, ibig sabihin siya isang Espanyol na nagsilbi para sa kaharian ng Espanya. Tumungo siya sa Mexico o Mexico upang doon magtrabaho at doon siya ay nagkamit ng iba't ibang mga tagumpay sa larangan ng pagsakop ng iba't ibang mga lupain at pagpapasunod siyempre ng mga tauhan o mga katutubo rito. Kaya naman, kalaunan siya ay ang magiging kauna-unahang gobernador general ng bansa at gayon din, makakamit niya ang titulong adelantado. Ang titulong adelantado ay ibinibigay sa mga pinakamahuhusay at pinakamatagumpay na mga mananakop, conqueror o conquistador. Ibig sabihin, ang lahat ng karanasan ni Miguel Lopez de Legazpi sa Mexico ay dadalhin niya papuntang Pilipinas. Kaya naman noong 1564 kasama ang 4 na barko at 380 mga tauhan, umalis sila Legazpi kasama si Diego de Herrera, Padre Martin de Rada, Andres de Aguirre, Pedro Gamboa at ang kaisa-isang survivor o nakaligtas sa ekspedisyong Loaiza na si Andres de Urdaneta patungong Pilipinas. At gaya ng mga naunang ekspedisyon sa kanila, meron ding mga layunin ang ekspedisyong Miguel Lopez de Legazpi nang pumunta sila sa Pilipinas. Una, magtatag ng pamunuan ng mga Kastila sa Pilipinas. Kung dati gusto lang nilang magkalugad, mag-explore, ngayon gusto nilang magtayo ng base ng Espanya sa Pilipinas. Pangalawa, palaganapin ang Kristyanismo. Nakita na natin ito nung dumating sila Magellan at nang ganapin ang unang misa sa Limasawa noong Marso 31, 1521. At nais nila itong ipagpatuloy. Ikatlo, tumuklas ng rutang pabalik sa Pilipinas patungong Mexico o Mexico. Nagsimula ang mga hakbangin ni Miguel Lopez de Legazpi nang marating nila ang Cebu noong Pebrero 13, 1565. Gayunpaman, hindi naging maayos o hindi naging payapa ang pagtanggap sa kanila ng mga katutubo. Dahil dito, pumunta siyang Limasawa at nakita ang raha o datu nito na si Bangkao. Ipinakalala ni Bangkao si Miguel Lopez de Legazpi kina Raha si Katuna at Raha si Gala ng Bohol. At doon, noong Marso 16, 1565, isang sangduguan o blood compact ang nangyari sa pagitan nila Miguel Lopez de Legazpi at ang mga nabanggit na raha. Para sa mga Pilipino, simbolikal at mahalaga ang isang sanduguan. Gayunpaman, baliwala ito para sa mga Kastila. Ito ay makikita natin kapag tinalakuran na nila ang kanilang sanduguan o pakikipagkasundo o peace agreement sa mga Pilipino sa hinaharap. Noong Abril 27, 1565, bumalik muli sila Miguel Lopez de Legazpi sa Cebu at tuluyang inatake ito. At dito, natalo nila ang pinuno nito na si Raha Tupas, anak ni Raha Humabon. Nadiskubre din niya doon ang imahe ng Santo Niño na ibinigay ni Magellan kay Reyna Juana sa isang bahay na hindi nasunog. Dito makikita natin sa larawan na kasama ng Santo Niño ang iba pang mga anito na kanilang sinasamba. Ang kaganapang ito ay patunay na hindi lubusang natanggap ng mga katutubo ang Kristyanismo. Ito lamang ay kanilang isinama sa iba pang kanilang mga paniniwala katulad ng animismo at paganismo, at makikita natin ito halimbawa sa kasalukuyan sa ilang mga piyesta o mga pagdiribang na ating isinasagawa. Halimbawa na lamang ay ang sinulog kung saan isinasayaw ang Senyor Santo Niño sa saliw ng mga tunog at sayaw na ginagawa sa pagsamba para sa mga anito. Cool, di ba? Sa kabilang banda, noong Mayo 24, 1570, tinangka namang sakupin ni Martin de Goiti, isang Espanyol na mananakop, ang Maynila gamit ang karahasan. Nilabanan siya ng buong giting ni Raha Sulaiman, dato ng Maynila, subalit natalo ito.
Isa sa mga mahalagang konteksto na dapat nating malaman sa likod ng pagsakop at pagtatagumpay na ginawa ni Miguel Lopez de Legazpi ay ang mga pamamaraan kanyang ginamit upang tuluyang pasunurin at sakupin ang ating mga katutubong Pilipino noon. Gumamit ang mga Kastila ng pamamaraang divide and rule upang pahinain ang mga puwersa ng mga Pilipino. Sa pamamaraang ito, pinagwawatak-watak ang magkakaisang grupo sa mas maliit at mahihinang puwersa upang mas madali itong sakupin o sugpuin. Isang halimbawa nito ay nang bumalik muli ang mga Espanyol sa Maynila upang tuluyan na itong sakupin. Kasama nila ngayon si Miguel Lopez de Legazpi. Ngunit hindi lang siya ang kasama nila. Kasama rin ang 27 mga malalaking bangka, 280 mga Espanyol at mga pintados o Visayan warriors. Ibig sabihin, sinamantala ng mga Kastila ang mga awayan o mga alitan sa pagitan ng mga maliliit na grupo ng mga Pilipino upang sila ay pahinain at pasunurin. At dahil dito, tuluyan ng napasa kamay ng mga Kastila ang Maynila at ginawang kabisera ng Pilipinas noong Hunyo 24, 1571. Ang ibig sabihin ng kabisera ay kapital o sentro ng isang lupain. Binigyan din ni Haring Philip II ng titulo ang Maynila na insigne siyempre Leal Ciudad o ang kilala at laging tapat na lungsod. Pumanaw man si Miguel Lopez de Legazpi noong Agosto 20, 1572, hindi naman tumigil ang pananakop at pagpapasunod ng mga Kastila sa mga Pilipino sa iba't ibang mga kapuluan sa Pilipinas. Halimbawa na lamang, nilibot ni Juan de Salcedo, apo ni Miguel Lopez de Legazpi, ang Laguna de Bay at Hilagang Luzon at itinatag niya ang ika-4 na pamayanang Kastila sa bansa, ang Villa Fernandina sa Vigan, Ilocos Sur. Ang mga nabanggit na pangyayari ay una lamang sa mga sunod-sunod na yugto ng pagsakop at tuluyang pagpapasunod sa atin ng mga Kastila noong panahon ng pananakop. Sa susunod na aralin, aalamin naman natin paano nga ba tayo sinakop at ano ang iba't ibang mga patakaran at pamamaraan ng mga Kastila upang tuluyan tayong sakupin at ipasailalim sa kanilang kapangyarihan. Kaya naman, kita-kits sa susunod na aralin. Maraming salamat at huwag kalimutang magpahinga.